Mas pinalakas, mas pinalawak, buong pwersang maghahatid ng mga balita at mahalagang impormasyon saan mang panig ng mundo. EuroTV News, sumasaludo sa bawat Pilipino. Magandang araw, narito na mga balitang hatid sa inyo ng EuroTV Balitang Tapat ngayong tanghali. Ako po ang inyong magiging tagapaghatid balita, ako si Catherine Landicho. Sa detalye ng mga balita. Formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang prioridad na batas ng kanyang administrasyon, kabilang na dyan ang Tatak Pinoy Act at Expanded Centenarian Act. Sa ilalim ng Tatak Pinoy Act, papalakasin nito ang ugnayan ng gobyerno at pribadong sektor pagdating sa pagtataguyod ng mga produktong Pilipino na makakatulong sa pag-angkat ng kanilang kabuhayan. Ganap na rin na batas ang pagbibigay ng senior citizen ng cash gift na nakapaloob sa RA 11982 o ang Expanded Centenarians Act. Batay sa batas na ito, ang edad 80 ay tatanggap ng cash gift na 10,000 piso. At bawat 5 taon pagkatapos nito at mga umabot naman sa edad na 100 ay patuloy na makakatanggap ng insentibo na 100,000 piso mula sa gobyerno. Sa ilalim ng panukalang ito, ang Philippine Statistics Authority o PSA sa pakikipag-ugnayan ng Department of the Interior and Local Government o DILG, Information and Communication Technology o ICT at mga local government units ay magtatatag ng isang data management system na nagtatala ng mga kaugnay na impormasyon ng mga individual na sakop nito. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa Pilipinas, partikular na ang bigas, ay hindi lang nararanasan sa bansa kundi maging sa buong Asya. Sa inilabas sa pahayag ng Pangulo kaugnay sa natanggap na liham tungkol sa pagmamahal umano ng bigas sa bansa, sinabi nitong hindi lang ito issue ng Pilipinas kundi kasalukuyang problema rin na dinaranas ng maraming bansa gaya ng Vietnam at Thailand. Kaparehas lang din daw ito ng pagtaas ng presyo ng petrolyo na hindi maiiwasan. Gayunpaman, patuloy naman daw ang pagsisikap ng pamahalaan upang mapababa pa rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin para sa mga mamimili. Gayon din ang pagtitiyak ng supply ng mga pagkain sa bansa. Puspusan din daw ang kanilang mga hakbang na ginagawa upang matulungan ang mga magsasaka pagdating sa kanilang produkto. Bilang bahagi ng modernization program ng pamahalaan, isa sa mga itinutulak ni Pangulong Marcos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan sa bansa. Nangako ang PhilHealth nakaisa nila ito kaya target nilang maisakatuparan ng full digitalization sa kanilang ahensya sa susunod na 2 taon. Para sa kabuuan ng balitang yan, mula kay Vanessa Cleofas. Alinsunod sa adhikain ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maiangat ang kalidad ng serbisyo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan sa bansa sa pamamagitan ng modernization program, tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na kaisa sila sa adhikaing ito. Kaya naman ipinahayag ng PhilHealth na bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos, fully digitalized na ang kanilang ahensya sa pakikipagtulungan nila sa Department of Information and Communication Technology o DICT. Sa pulong ng PhilHealth kasama mismo ang Pangulo, sinabi ni PhilHealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma na target nilang simulan ng naturang digitalization ngayong taon.
kung saan ipinahayag din ng ahensya na sisimulan na nila ang procurement ng kanilang bagong kagamitan ngayong taon, gayon din ang pagkuha ng magaling na developer na mangunguna sa digitalization ng kanilang ahensya. Para sa UrTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga driver ng public utility na sanay na sa pagwawalang bahala sa mga patakarang pangtrapiko na gawing modern din ang driving etiquette. Sa Pilipinas, kasabay ng pagtulak ng gobyerno na i-upgrade ang mga tradisyonal na jeepney. Sinabi ni Pangulong Marcos na iwanan ang lumang pag-uugali sa kalye at dapat na maging disiplinado ang pagmamaneho. Merong konsiderasyon sa kapwa at sumunod sa batas trapiko ang kailangan na i-modernize din. Mas matindi din namanong parusa ang ipapataw sa mga lalabag sa mga batas trapiko bilang pagdidisiplina sa mga tsuper. Dagdag pa ng Pangulo na hindi din ganap na aalisin ang mga jeepney sa mga lansangan at gagawin lamang itong moderno. Manatiling nakaantabay, magbabalik ang UrTV Balitang Tapat. Ang Department of Health o DOH na makakakuha sila ng mas maraming organ donations para matugunan ang mas dumaraming pasyente na nangangailangan ng life-saving transplant. Base sa DOH, halos 300 mga pasyente ang naghihintay para sa isang transplant, kung saan karamihan ay nangangailangan ng bagong kidney. Dagdag pa nito na ang chronic kidney disease ay isa pa rin sa mga pangunahing nakamamatay na sakit sa bansa. Ayon naman kay National Kidney and Transplant Institute, Transplant Coordinator Chief Dr. Peter Legaria, sa pagtatansya, umabot sa 2.3 milyon ng mga Pilipino ang mayroong CKD. Maaari din umano na ilapit sa mga malasakit center at social services ang kanilang bills upang ito'y bumaba ayon kay Dr. Legaria. Namamahagi na rin ang DOH ng mga card upang maging malawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa kidney transplant at kung paano maaaring maging donor ang isang interesado. Makakaapekto sa Luzon ng mahinang pagulan dala ng hanging amihan or northeast monsoon, samantalang easterlies naman ay makakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Ang Cagayan Valley, Aurora at Quezon ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may mahinang pagulan dahil sa amihan. Maaaring asahan ng Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na merong isolated light rains. Samantalang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na merong isolated light rains at thunderstorms, dulot ng easterlies at localized thunderstorm. Posible din ang pagkakaroon ng flash flood at landslide. Ang mga baybaying dagat ay may katamtamang hanggang maalon sa hilagang Luzon at silangang bahagi ng bansa at bahagyang hanggang sa katamtaman sa natitirang bahagi ng bansa. At para
Para naman makibalita sa mundo ng mga sikat, gaya na lang ng muling pag-iisang dibdib ni Jessie Mendiola at Luis Manzano. Sa pangalawang pagkakataon, makakasama natin si Sam Martos para sa ilang updates. God has given us our biggest blessing, our little Rosie. And I always say this, always, kayo lang sapat na. I promise to love our family with all my being. I promise to always love you over and over again, even on our hardest days. And I promise to protect our peace and happiness. I love you, Peanut! I love you! Sa pangalawang pagkakataon muling ikinasal ang aktresa si Jessie Mendiola sa asawa nitong si Luis Manzano, kung saan ibinahagi nila sa publiko ang iba't ibang litrato ng kanilang kasal na pinusuan at kinakiligan ng mga netizen. Sa Facebook post ng aktresa may caption na Our Dream Wedding, kitang-kita ang ganda ni Jessie sa kanyang wedding gown habang hawak ang kanyang bulaklak. May litrato rin ang aktres kasama ang kanilang anak na si Peanut. Present naman sa kanilang kasal ang kanilang mga mahal sa buhay. Matatandaan nagkaroon ng dalawa ng kanilang civil wedding noong 2021 kung saan pinanatili nila itong intimate dahil na rin sa pandemic. Samantala nagbigay naman ng suporta ang iba't ibang artista at mga kaibigan ng dalawa. Sa naturang post din ng aktres, isa-isa nitong pinasalamatan ang mga naging bahagi ng kanilang kasal. Bago pa ang araw ng kanilang kasal, una nang nag-post si Jessie ng litrato kalakip ang proposal sa kanya ni Luis. Para sa EuroTV Showbiz Balita, ako si Sam Martos, sumasaludo sa bawat Pilipino. At yan ang mga maiinit na balita ngayong tanghali, hatid sa inyo ng Balitang Tapat. Para sa mga karagdagang balita at impormasyon, bisitahin kami sa aming official website, eurotv.com. Mapapanood nyo rin ang EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli ako si Catherine Landicho para sa tapat at pantay na pagbabalita. Ito ang EuroTV News, sumasaludo sa bawat Pilipino. Mas pinalakas, mas pinalawak, buong pwersang mag-ahatid ng mga balita at mahalagang impormasyon saan mang panig ng mundo. EuroTV News, sumasaludo sa bawat Pilipino.